Alam mo ba kung bakit may mga taong parang hobby na ang mangbash? Hindi ka naman nila kilala personally. Wala ka namang ginawang masama sa kanila. Pero galit na galit sila sa'yo. Ngayon, maiintindihan natin, hindi para patulan sila, kundi para hindi ka maapektuhan. Una, mahilig silang mag-project. Kung insecure sila, hahanapan kanila ng kapintasan. Kung pakiramdam nila maliit sila, sisikapin nilang paliitin ka. Ang totoo, madalas, hindi ikaw ang problema. Ikaw lang ang napiling target ng frustration nila. Pangalawa, comfortable sila sa anonymity. Sa totoong buhay, tahimik pero sa likod ng screen, matapang. Bakit? Dahil walang consequence, madaling maging malakas kapag hindi ka nakikita. Pangatlo, ayaw nilang may nakikitang umaangat. May mga tao na okay ka lang sa kanila hanggat hindi ka lumalamang. Kapag nakita nilang may progress ka, doon sila nagiging kritiko. Hindi dahil mali ang ginagawa mo, kundi dahil napapaalala mo sa kanila ang mga bagay na hindi nila nagawa. Pang-apat, addicted sila sa reaction. Hindi talaga ang opinion ang goal nila. Ang gusto nila, pansinin mo sila. Kapag nag-react ka, panalo sila. Kapag pumatol ka, may content sila ulit. Panglima, minsan nasasaktan sila sa katotohanan. Kapag ang content mo ay tungkol sa growth, discipline, mindset, tatamaan ang mga taong ayaw magbago. At ang natural defense ng taong ayaw mag-adjust, i-discredit ang nagsasalita. Ngayon, bakit mahalagang maintindihan mo ito? Kasi kapag hindi mo alam ang psychology ng mga bashers, iisipin mong may mali sa'yo. Pero tandaan mo ito, hindi ka binabash dahil mahina ka. Madalas binabash ka dahil visible ka. Hindi ka inaaway dahil wala kang value, inaaway ka dahil may impact ka. Ang taong walang ginagawa, bihirang punahin. Ang taong gumagalaw, laging may masasabi ang iba. So ano ang dapat mong gawin? Una, huwag gawing personal ang opinyon ng taong hindi ka kilala at hindi nag-iisip. Pangalawa, huwag mong hayaan ang emosyon mo ang magdikta ng desisyon mo. Pangatlo, gamitin mo ang bashers bilang metric. Ibig sabihin, lumalawak ang reach mo. At ito ang pinaka-importante. Hindi mo kontrolado ang bibig ng bashers at ng ibang tao, pero kontrolado mo ang reaksyon mo. Kapag marunong kang tumahimik, panalo ka. Kapag marunong kang mag-focus sa misyon mo, panalo ka. Kapag hindi ka natinag, lalo kang lalakas. Kaya sa susunod na may mang-bash sa'yo, ngumiti ka na lang. Dahil habang sila abala sa pag-comment, ikaw abala sa pag-angat. At tandaan mo ito, hindi lahat ng maingay ay makapangyarihan. Minsan sila ang pinaka nanghihina. Ano, agree ka ba? Paki-comment, like, follow, and share.